Alam mo ba, marami sa mga paborito mong artista sa Pilipinas ay may mga naglalakihang negosyo rin pala. Hindi lang sila kumikita sa pag-arte at endorsements. Matindi rin sila pagdating sa pagnenegosyo. Sa likod ng kanilang kasikatan, may mga iba't ibang business ventures silang tahimik na pinapalago. At ang iba rito, siguradong ikakagulat mo na sila pala ang owner ng mga sikat na business empire na ito. Sa panibagong episode ng ating PH Top List Series, tatalakayin natin ang 10 malalaking negosyo ng mga sikat na artista sa Pilipinas. Mula sa food business, construction company, hanggang sa luxury resorts, aalamin natin kung paano nila pinalawak ang kanilang milyon-milyong kita at ginawang long-term investments ang kanilang kasikatan. Kung ready ka na, tara, simulan na natin to. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. 10. Jose Manalo. Lingid sa kaalaman ng iilan, nag-invest sa negosyo ang komedyante at Itbulaga co-host na si Jose Manalo. Matatagpuan sa Los Baños, Laguna ang kanyang hot spring resort na tinawag nilang Arime Hot Spring Resort. Sa YouTube vlog ni Jose noong February 2026, nagbigay siya ng pasilip mula sa naging konstruksyon hanggang sa resort blessing. At sa YouTube vlog ni Ian Red noong February 22, 2026, nagbigay ng resort tour ang vlogger kasama si Jose at ang misis nito at dating EB Babe dancer na si Mergine Maranan. Pagpasok pa lang, agad nang mapapansin ang malawak na entrance at ang aesthetic swimming pool. Nariyan din ang bar and kitchen. Isa sa mga kakaibang features ng resort ay ang lighted staircase paakyat sa second floor. Sa loob, makikita ang iba't ibang amenities tulad ng entertainment area, dining area, at ang 5 malalawak na kwarto kung saan ang bawat isa ay may air condition at private bathroom. Ayon kay Jose, ang resort ay naitayo sa loob ng 10 buwan. Base naman sa kanilang estimated rates sa buong resort rental, aabot daw ito sa 35,000 pesos to 40,000 pesos, depende sa season at availability. 9. Heaven Peralejo. Sa murang edad noon na 22, proud business owner na rin ang young actress na si Heaven. Taong 2022, ibinahagi niya sa isang Instagram post ang malaking milestone sa kanyang buhay. Ang pagbubukas ng kanyang restaurant na The Food Market Manila sa Bonifacio Global City. Makikita sa mga larawan na dinaluhan ito ng mga sikat na personalidad sa showbiz, gaya ni Darren Espanto, AC Bonifacio, Mon Confiado at Marco Gallio bilang pagsuporta sa business venture ng aktres. Ayon sa isang panayam kay Heaven, bukod sa BGC branch, mayroon din silang isa pang branch sa Alabang Westgate. Sabi pa ng aktres sa kanyang IG caption, isa sa mga personal goals sa kanyang adulting stage ay ang makapagtatag ng sariling negosyo. Labis ang pasasalamat niya sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya, lalo na sa kanyang ina na siyang business partner ng dalaga. 8. Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Hindi lang kilala sa showbiz at politika ang mag-asawang sina Robin at Mariel dahil mga negosyante rin sila. Isa sa isinapubliko nilang negosyo ay ang bed and breakfast hotel na matatagpuan sa kanilang heritage property sa Quezon City na kilala bilang Museo de Padilla. Ipinasilip nila ito kasama si Karen Davila at makikita rin ito sa official social media accounts ng nasabing hotel. Ang property ay may lawak na humigit kumulang 2,000 square meters at matagal na itong pag-aari ng pamilya ni Robin. Ayon sa aktor, dati umano itong lumang paaralan. Sa halip na pabayaan, naisip nilang gawing bed and breakfast accommodation na inspirasyon mula sa kanilang mga travel experiences sa iba't ibang bansa. Ang konsepto ng kanilang property ay Spanish-Filipino inspired na sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng
compound ay matatagpuan ang classic Filipino interior at exterior design ng building. Makikita rito ang iba't ibang koleksyon ni Robin, kabilang ang mga tribal wigs at cultural artifacts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Robin, nais nilang maging welcoming ang lugar para sa mga Muslim visitors mula sa Southeast Asia, kabilang ang Indonesia at Malaysia, at para rin sa mga Pilipinong nais mas makilala ang kultura at kasaysayan ng rehiyon. Bukod sa museum at accommodation, mayroon ding family ballroom sa property. Maaari ring magdaos ng events sa lugar na ito gaya ng prenup, wedding, baptismal, birthday parties at iba pa. Matatandaang dito idinaos ang baptismal ng anak ni na Elise Hoson at McCoy De Leon na si Feliz taong 2022. 7. Georgina Wilson. Lingid sa kaalaman ng iilan, hindi lang kilala bilang model, TV host at socialite si Georgina Wilson. Isa rin siyang matagumpay na negosyante sa likod ng isang sikat na Filipino lifestyle brand. Ang aktres ang marketing director at co-owner ng sikat na Sunny's Studios. Isa siya sa founder ng Sunny's Empire na naitatag taong 2013 at nagsimula bilang isang eyewear label, ngunit kalaunan ay lumawak ito sa iba't ibang larangan tulad ng customizable flask na Sunny's Flask, ang beauty line na Sunny's Face at Sunny's Cafe. Ngayon, tinatangkilik na ito hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international market. Matapos ang mahigit isang dekada ng pagiging household name sa Pilipinas, isa na sa kanilang pinakamalaking milestone ang pagbubukas ng Sunny's World sa Dusit Central Park sa Bangkok, Thailand. Isang modern at cosmopolitan mall sa gitna ng lungsod. 6. Joel Torre. Ang multi-awarded veteran actor na si Joel Torre ay isa ring matagumpay na negosyante sa larangan ng food business. Siya ang founder ng JT's Manukan Grill, isang sikat na restaurant na famous sa kanilang Ilonggo-style chicken inasal. Mahigit 2 dekada na itong namamayagpag at patuloy pa ring tinatangkilik ng maraming Pinoy. Ang pasimula ng malagong negosyo ng aktor ay ang simpleng eksperimento niya sa kusina at ng kanyang asawang si Christy Azicona Torre. Gumamit sila ng iba't ibang marinade at recipes na minanapa mula sa kanilang mga magulang. Dahil sa kanilang passion na maibahagi ang kanilang mga signature dishes, hindi nagtagal ay napagdesisyon na nilang gawing negosyo ang kanilang hilig sa pagluluto. Noong 2003, binuksan nila ang kauna-unahang JT's Manukan Grill. Pinili nilang gawing pangunahing putahe ang sikat na grilled chicken ng Bacolod. Sa paglipas ng taon, patuloy na lumago ang kanilang restaurant. Ayon sa kanilang official website, kinilala rin ang JT's Manukan Grill bilang #1 chicken inasal restaurant sa listahan ng Spot.ph simula pa noong 2015. Sa kasalukuyan, mayroon na itong mahigit 40 branches sa buong Pilipinas at nakapag-expand na rin sila sa ibang bansa tulad ng Singapore pati na rin sa Dubai. 5. Catherine Bernardo. Ang tinaguriang phenomenal box office queen of the Philippine cinema na si Catherine Bernardo ay hindi lang matagumpay sa kanyang showbiz career, kundi maging bilang isang entrepreneur at CEO ng sarili niyang mga negosyo. Isa sa kanyang pinakabagong venture ay ang Empolo MNL, isang German fashion sanitary wear brand na na-launch noong September 2025 sa Green Hills, San Juan. Bukod dito, siya rin ang CEO ng Cath Nails by KCMBB na may mga branches na nationwide. Matapos ang tagumpay nito, inilunsad din niya ang The Glow Up Lounge, isang mas premium o luxe version ng Cath Nails na nag-aalok ng nails at lush services. Hindi lang sa beauty industry nakatuon ang kanyang investments. Pinasok rin ni Catherine ang hospitality business. Kasama ang hunk actor na si Piolo Pascual, co-owner siya ng Isla Amara Boutique Resort, isang Filipino-inspired boutique resort na matatagpuan sa El Nido, Palawan at binuksan noong October 2022. Mayroon itong 42 guest rooms na may iba't ibang options tulad ng garden views, terraces at malalawak na kwarto. Ayon sa kanilang official website, may 5 type ng kwarto ang resort.
Para sa 2 packs per night, ang kanilang standard room ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 9,300 pesos, habang ang deluxe pool view ay nasa 9,000 pesos. Ang deluxe pool access ay 9,900 pesos, ang deluxe family ay nasa 13,300 pesos at ang kanilang pinaka-premium na celebrity suite ay aabot sa 16,600 pesos base sa kanilang 2026 rates. Ang presyo ay maaaring magbago depende sa date of stay at mga available discounts. 4. Alden Richards. Isa pa sa mga artistang matagumpay sa mundo ng negosyo ay ang Kapuso star at award-winning actor na si Alden Richards. Sa likod ng kamera, pinamumunuan niya ang sarili niyang multimedia company na Myriad Entertainment Corporation, kung saan siya ang nagsisilbing producer at distributor ng mga pelikula, concerts at maging esports events. Taong 2025, nakipag-partner din siya sa Viva Group of Companies upang mas mapalawak pa ang kanilang mga proyekto mula sa films, live events hanggang music at restaurant ventures. Nakipag-collaborate rin ang kanyang film company sa mga kumpanyang mula sa Los Angeles, gaya ng Los Angeles Studios at Burns & Sawyer. Bukod dito, co-owner din siya ng restaurant na Concha's Garden Cafe na nagsimula pa noong 2014 at kamakailan, pinalawak pa niya ang kaniyang food business sa pamamagitan ng pag-franchise ng McDonald's bilang family business. Mayroon na silang 2 branch sa Laguna. Ang una ay sa Binian at ang pinakabago ay ang Heritage Branch sa Santa Rosa na nagkaroon ng soft opening noong December 31, 2025 at grand opening noong January 20, 2026. Kapansin-pansin ang disenyo ng nasabing branch dahil ito ay may temang bahay na bato. Ayon sa ulat ng The Filipino Times, ang franchising ng McDonald's sa Pilipinas ay di umano maaaring umabot mula 30 million pesos hanggang 50 million pesos, depende sa lokasyon at laki ng store. At kinakailangan ding ang lupa o lugar na pagtatayuan nito ay pagmamay-ari mismo ng franchisee. 3. Chris Chu. Literal mang nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit marami pa ring humahanga sa pagiging grounded at articulate ng former professional basketball player at TV host na si Chris Chu, lalo na sa paraan kung paano niya ginagamit ang kanyang yaman at investments. Bukod sa mga award-winning luxury resorts na pagmamay-ari ng kanyang pamilya na Discovery Boracay at Discovery Coron, isa naman sa negosyong sinimula ni Chris ay ang Casa Camari, isang resort-like farmhouse na matatagpuan sa Angat, Bulacan. Ang isang peaceful getaway na ito ay mayroong 12 rooms, malawak na garden, swimming pool at dining area na kayang mag-accommodate ng hanggang 40 katao. Dinesenyo ang lugar na may kombinasyon ng traditional at modern design, ngunit nananatiling konektado sa kalikasan dahil sa mga halaman, natural light at tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre. Ayon sa dating atleta, matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sariling farmhouse. Kaya naman sa tulong ng kanyang asawa at mga kaibigan, nabuo ang relaxation spot na bukas din sa publiko. Marami sa mga empleyado ng resort ay mga residente mismo ng lugar at ang karamihan sa mga gulay, karne at sangkap na ginagamit sa kanilang pagkain ay direktang binibili mula sa mga lokal na magsasaka. Mayroon ding greenhouse at maliit na farm sa loob ng property. Bukod dito, mayroon ding tilapia pond na gumagamit ng recirculating water system para maging mas sustainable ang produksyon ng pagkain. 2. David Licauco. Maliban sa pagiging mahusay na aktor, hanga rin ang mga fans sa Kapuso star na si David Licauco. Pagdating sa kanyang husay bilang negosyante, na tahimik na pinapalago ang iba't ibang negosyo sa likod ng kamera. Kabilang sa kanyang business ventures, ang iba't ibang franchise at sariling brand. Isa sa mga ito ang As Nature Intended o isang online health and wellness shop
na layong maging one-stop shop para sa holistic lifestyle needs ng kanyang mga customers. Mayroon din siyang sariling gym na Alpha Fitness Club na nag-aalok ng boxing, mixed martial arts at weight training facilities. Sa food business naman, nariyan ang Sobra Cafe, isang all-day dining restaurant na may branches sa Muntinlupa at Opus Mall sa Quezon City. Mayroon din siyang Korean restaurant na Kuya Korea na matatagpuan sa Cubao, SM Manila at SM City Clark. Isa rin siya sa nasa likod ng 25th Burgers na kilala sa Instagrammable at dekalidad na burgers. Hindi lang sa food and beverage industry nagtatapos ang kanyang negosyo dahil may sarili rin siyang construction company kasama ang kanyang partner na isa umanong architect. Sa isang panayam noong 2025, naitanong kay David ng isang content creator kung magkano nga ba ang pinakamataas na amount ng kinita niya sa pagnenegosyo. Na-reveal ito nang mahulaan ng vlogger na umabot umano sa humigit kumulang 50 million pesos ang kanyang pinakamalaking kinita. 1. Don Zulueta at Antonio Lagdameo Jr. Hindi lang sa showbiz popular ang prominenteng aktres na si Don Zulueta dahil kilala rin ang pamilya nito na owner ng sikat na beach resort, partikular na sa side ng kanyang asawa na si Antonio Anton Lagdameo Jr. Alam naman ng nakararami na ang mister nito ay nagmula sa makapangyarihang negosyante at politiko na Florendo clan sa Mindanao. Isa sa ipinagmamalaking negosyo ng kanilang pamilya ay ang Pearl Farm Beach Resort, isang world-class at paradise-like destination na matatagpuan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ang nasabing resort ay kinilala bilang one of the best 5-star resort sa buong rehiyon ng Mindanao. Itinatag noong 1990s, ang Pearl Farm Beach Resort ay hango sa tradisyonal na bahay kubo ang disenyo, ngunit pinayaman ng sining at kultura ng Mindanao. Dahil dito, kinilala rin ang resort ng ASEAN Green Hotel Award bilang simbolo ng luxury, kultura at sustainability. Pagdating sa amenities, hindi rin matatawaran ang alok ng resort. Mayroon itong cultural-themed lounges, conference hall na kayang tumanggap ng hanggang 80 katao, infinity pool na may tanawin ng Mount Apo, Mandaya Pool, at iba't ibang dining and leisure options tulad ng Marina Cafe and Restaurant, Pearl Farm Boutique and Cafe, Maranao Restaurant, at Parola Bar. Mayroon din itong Mandaya Sports Center, multi-sport court, at spa. Ayon sa kanilang official website, may 5 suite options ang Pearl Farm Beach Resort. Bukod dito, mayroon din silang eksklusibong private island na tinatawag na Isla Malipano, isang 7-hectare extension na matatagpuan 500 meters mula sa main resort. Dito ay may 12 luxurious villas na nagbibigay ng mas pribado at premium experience para sa mga guests, habang may access pa rin sila sa lahat ng facilities ng Pearl Farm. Para naman sa rates, nagre-range ang standard accommodation sa Pearl Farm mula 23,900 pesos hanggang 39,900 pesos para sa 2 packs per night. Ngunit tumataas ito tuwing peak seasons tulad ng Holy Week at Yuletide na umaabot sa 29,900 pesos hanggang 43,900 pesos. Samantala, para sa Isla Malipano, mas mataas ang presyo nito na nasa 82,900 pesos hanggang 96,400 pesos depende sa petsa at uri ng accommodation. At yan ang mga naglalakihang negosyo ng ilan sa mga popular na artista sa Pilipinas. Nakakabilib isipin na bukod sa kanilang tagumpay sa showbiz, nagagawa pa nilang magtayo at magpalago ng sarili nilang business empires. Pero para sa'yo, alin sa mga negosyong ito ang pinaka nakakagulat? Mayroon ba sa listahan na gusto mong subukan o puntahan? Comment down below at sabihin sa amin kung sa tingin mo ba ay mas may advantage sila dahil sa kanilang kasikatan o talagang magaling lang sila sa pagpapalago ng negosyo. Ikomento mo rin ang iyong opinyon tungkol sa topic na ito. Kung may karagdagan kang impormasyon o may gusto kang isuggest na susunod na topic, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang
upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna magtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.